Kagaling ko lang ng Solano because of our extension sa Solano, sa ating seminary. Pagkatapos, umakyat ako ng Baguio kasi na-hospital yung aking ate. Mild stroke. Kahapon nakalabas na, okay naman. May bumaragaw pero matutunaw sa gamot. At sa biyaya ng Panginoon Diyos, nakalabas siya. And then ang kanyang sinasabi ngayon, kailangan mag-diet at mag-exercise. So kami mag-asawa yung aming New Year's resolution. every year. Ito lang yung New Year's resolution namin na nakasama lang every year lumalaki siya. Okay. Pero dito sa passage natin, it's more than fresh start ang nais ng Panginoon sa atin. Ang pangako niya is complete transformation. Yung tayo ay kanyang talagang binago or binabago. And so ang title ng message natin is New Life Experience. At ang tanong natin is this, what does this new experience, new life experience involves? So, una, sa point natin, sa next slide, tingnan ko na yan. Okay, basahin natin sabay-sabay. It starts with deep cleansing. Okay, yung mga nagpe-facial deep cleansing dyan, alam nyo ang ibig sabihin ng deep cleansing, no? Hindi lang yung panlabas, dito lang sa skin, pero even mas malalim, lilinisin. At ito yung gagawin ng Panginoong Diyos. Hindi lang lilinisin, sabihin natin, outwardly, pero yung inwardly sa ating puso, sa ating buhay. Sa Ezekiel 36 verse 25 na nabasa natin kanina, sabi ng Panginoon, then will I sprinkle clean water upon you. Bibisikan ko kayo ng malinis na tubig. Figurative po ang ibig sabihin ng tubig dito. Okay. Parang yung baptism, na symbol ng paglilinis ng Panginoong Diyos. So when we talk about sprinkle clean water, ito yung paglilinis ng Panginoon sa atin. Hindi sa literal na tubig. At sabi dito, and ye shall be clean from all your filthiness and from all your idols will I cleanse you. So hindi po yung ordinary tubig yung gagamitin para malinis yung ating mga kasalanan. Okay. Ang tinatawag niya dito, yung filthiness, mga kasalanan nila, karamihan nila. Pero meron pag sinasabi dito, idols. Imbes na ang Diyos ang kanilang sambahin, nagkaroon sila ng idolatry. Sumasamba sila sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Pero ang pangako ng Diyos, kahit yan, papatawarin ko kayo. Lilinisin ko kayo. Dito sa next slide, makita natin dito yung iba't ibang idols ng mga Israelites. Nung napadpad sila sa Canaan, imbis na Diyos lang yung kanilang sambahin. Eto, nandiyan yung si Tammuz. Sumasamba sila sa araw. May tinatawag na Asherah poles. May Baal pa. At may household idols. Milcom at saka si Molech. Yung si Molech, ang Diyos-Diyosan na nire-require niya na mag-offer sila sa kanila ng mga babies, sinusunog yung mga babies. Ganun katindi, ganun kasama itong mga idols na imbis ng Diyos who is so good ang kanilang sambahin, na-attract sila sa mga Diyos-Diyosan. Pero pinapanumbalik sila ng Panginoong Diyos at sabi niya, lilinisin ko kayo sa inyong mga kasalanan, even sa inyong mga idolatry. So ini-invite ng Panginoon na bumalik sila sa Kanya, itong mga Israelites. Tingnan po natin na may tinatawag din idols of the heart. Next slide.
Son of man, these men have set up their idols in their heart. Okay? So meron din tinatawag na idols sa puso nila. Hindi sila nakontento na ang Diyos yung nasa puso nila. Nilagyan nila ng iba't ibang mga idols din. So meron yung mga idols na nakikita, pero meron din yung idols sa puso nila. Halimbawa, prioritizing their desires and plans over obedience to God. Imbes na sumunod sila sa Diyos, yung sarili nila ang kanilang sinusunod, yung sarili ng plano, hindi yung nais ng Panginoong Diyos. So ibig sabihin nun, yung idol nila, yung kung ano yung gusto nila, hindi yung gusto ng Panginoong Diyos. And then, trusting alliances over God. Imbis na ang kanilang alay, yung tumutulong sa kanila ang Diyos, naghahanap sila ng mga malalakas ang military, even yung kanilang kayamanan, yun yung nagiging idol nila, nagiging priority nila sa buhay. And then, pride and arrogance. Imbis na sila ay magpakumbaba sa Diyos na siya yung kailangan nila, sinasabi nila, hindi na namin kailangan yan, malakas na kami. Right? So, pride and arrogance, materialism and greed, desire for control and autonomy. In short, yung idols nila, yung gusto nila, kaysa yung gusto ng Panginoong Diyos. Okay. So, yun po yung mga idols ng mga Israelites. Meron yung idols na nakikita, mga Diyos-Diyosan, at meron din yung nilagay nila sa puso nila, mas matimbang kaysa Diyos. Kalooban nila kaysa kalooban ng Diyos. Sabi ni Alistair Begg, isang mangangaral, basahin natin sabay-sabay, an idol is anything other than God that we regard as essential to our peace, our self-image, our contentment, or our acceptability. Meaning, kung ano yung mas mahalaga sa atin kaysa ang Diyos, yun po yung nagiging idol natin. Minsan, sinusuway natin ang Diyos kasi ito ang gusto natin. So, anything that replaces God, kung ano man yung bagay na yan na mas mahalaga pa kaysa ang Diyos, yun po yung mga nagiging idol natin. Minsan, kahit na trabaho natin, nagiging idol natin. Minsan, asawa natin, nagiging idol natin. Pag sila na yung mas mahalaga kaysa Diyos. Okay, minsan anak natin. Okay, minsan kaibigan natin. Okay, mas tinuuna natin kaysa Panginoon, kahit nadalhin tayo sa masama. Okay, or kayamanan natin, pinaprioritize natin kaysa Diyos. Even yung talento natin pwede maging idol din. Kung ito ay mas pinapahalagahan natin at hindi natin ino-offer sa Panginoong Diyos. Okay, anything other than God that we regard as essential to our peace, our self-image, our contentment, or our acceptability. Pero ang pangako ng Diyos, kahit anong idols yan, pwede ibinisin ng Panginoong Diyos. At nangyari yan dito nung si Jesus Christ ay dumating. Sa next na slide, through Jesus' sacrifice, His cleansing is fully realized. Okay. Yung pangako sa Old Testament, nahuhugasan sila. Ang fulfillment niya ay nung si Jesus Christ ay napako sa krus ng Kalbaryo. At ang dugo niya dumanak doon para mabayaran anumang klaseng kasalanan meron tayo. Ganyan po ang nangyari, mga kapatid. When Jesus Christ died on the cross, walang kasalanan na hindi pwedeng mapatawad. Can you say amen to that? Ano bang idols meron sa puso natin? Ano bang kasalanan, karumihan meron tayo sa harapan ng Diyos?
pwede mapatawad ng ating Panginoong Diyos. Kaya meron tayong 1 John 1:9, basahin natin sabay-sabay. But if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Forgiveness, ito po yung greatest need ng tao. At pwedeng mangyari dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Kaya kahit anong kasalanan natin, pwedeng patawarin tayo ng ating Panginoong Diyos. Lumapit lang tayo. We confess to Him, sabihin natin. At pagsisihan natin kung ano yung kasalanan natin. May mga nagtuturo ngayon na hindi na raw kailangan na ikaw ay mag-confess. Maya-maya o araw-araw o linggo-linggo o buwan-buwan. Kasi ang argumento nila, napatawad na tayo ng Panginoon noon, ngayon, at magpakailanman. Now, totoo po yun na tayo ay napatawad na ng Panginoon noon, ngayon, at magpakailanman. Okay. Yun po yung ginawa ni Jesus Christ na tinakpan niya ang ating kasalanan. Minsan tawag sa theology, propitiation, or nasa Bible, yung imputation ng righteousness ng Panginoon ay nasa atin na. Okay, yung righteousness niya, yung holiness niya. Ito yung tinatawag natin na justification by faith alone. Ito yung tinatawag natin na positional holiness. Yung position natin ay holy. Holy na tayo. Pero experientially, sa aspeto ng experience, ang tinatawag natin na sanctification, tayo ay pinapabanal ng Panginoong Diyos. Okay? So sa harapan ng Diyos, tinitingnan niya tayo na banal kasi ang nakikita niya ay si Jesus Christ sa atin. Okay? Si Jesus Christ ang nakikita niya. Pero sa experience natin, nagkakasala tayo sa mundong ito. Minsan, meron tayong nasabi na hindi maganda. Minsan, meron tayong naisip na hindi mabuti. Minsan, meron tayong puso natin ay bitter sa ibang tao. Minsan, nagagalit tayo. So, ito yung mga sabihin natin, pagkakasala pa rin kasi nasa mundo tayo. Sa experience natin, nagkakasala tayo. Pero ito po yung invitation. But if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, yes, nag-confess tayo noon, napatawad tayo noon, yung righteous tayo, holy tayo dahil si Kristo sa atin, pero yung tinatawag na sanctification, yung holiness natin, progressive po. At kailangan natin mapatawad. Araw-araw, kung meron tayong mga kasalanan. Paggabi, sabihin natin, Lord, kung meron ba akong nasabi, naisip, nagawa, patawarin po ninyo ako. Okay? Araw-araw, mayat-mayat, pwede tayong humingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Okay? Yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos, 1 John 1:9. Pangalawa po, it brings a completely new heart. So yung new life na ito, yung deep cleansing, pagpapatawad, paglilinis. Pero meron pang isang aspeto, a completely new heart, bagong puso. Bago yung puso. Ito po yung pangako ng Panginoong Diyos sa kanyang bayan sa Old Testament. Kung nababasa natin yung next na slide, basahin natin. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from your heart of stone and give you a heart of flesh. Okay? Bibigyan mo kayo ng bagong puso. New heart. Okay? Yung dating rebellious na puso na ayaw sumunod sa gusto ng Diyos, papalitan ko yan ng isang malambot na puso na susunod sa kalooban ng Diyos. Yun po yung bagong puso.
na ilalagay ng Panginoon sa atin. Hindi po ito basta sinabi na natin na meron na tayong bagong puso. Hindi, ito po ay gawain ng Panginoong Diyos. Hindi natin gawain. Kaya kailangan natin humingi ng habag ng tulong sa Panginoong Diyos. Panginoon, eto na naman yung puso ko. Eto na naman yung isip ko. Masama na naman yung sinasabi ko. Panginoon, tulungan po ninyo ako. Kasi kung hindi, ganito po yun. Para tayong, halimbawa, ito yung baboy. Tingnan natin sa next na slide. Yan. Yung baboy na ito, kahit anong ligo mo sa kanya, babalik pa rin sa butik. Kasi ang isip niya, ang puso niya, baboy pa rin. Pero kung papalitan ang kanyang puso at magiging puso ng tupa, hindi na siya babalik sa butikan. Ganito po yun. Yung puso natin kailangan palitan ng Panginoong Diyos. Yung dati, bagong puso. Sabi sa Ephesians 4:23 hanggang 24, kung mababasa natin, instead, let the Spirit renew thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Sino yung gagawa nito? Sabi dito sa passage natin, let the Spirit renew thoughts and attitudes. Yung magbabago ng puso natin, attitude natin, yung puso natin ay ang Holy Spirit. Hindi natin gawain. Gawain niya ng Holy Spirit. Of course, lagi tayong lumapit sa Panginoon at hihingi ng tulong. Yun yung pwede natin gawin. Lord, tulungan po ninyo ako. Tulungan po ninyo ako na hindi magsalita ng masama, na hindi mag-isip ng masama. Tulungan po ninyo ako. And then we can see here, the work of the Holy Spirit, gagawa siya sa buhay natin. Kaya, kung ganyan po, 2 Corinthians 5:17, pasahin natin sabay-sabay. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kaya minsan sabihin natin nila, uy, nagbago ka na. Parang iba ka lang nilalang. Of course, bakit? Yung Holy Spirit kumikilos sa puso mo, sa puso natin. Yan po ang ginagawa ng Panginoong Diyos. Yun yung pangako niya sa Old Testament. I will sprinkle them with clean water. I will give them a new heart. Hallelujah. Tayo kay Kristo. Pwede pong nabago na or mababago ang puso ng bawat isa sa atin sa biyaya niya. Can you say amen to that? Ito po yung isang idol. Tingnan po natin. Napakamahal po na idol. 36.1 million nabenta sa Paris, France. Ito po yung tinatawag na ulul, yung rice god ng mga Ifugao kung saan ako nanggaling. Ito yung idol. Okay, nagkakatay sila, binubuhusan ng dugo, riritual sila para gumanda yung ani. Okay. Yung may-ari nito, kung bakit sobrang mahal, ay anak ni Otley Beyer. Si Otley Beyer yung tinatawag ng father of anthropology sa naging professor ng UP, Amerikano siya. Pero tumira siya sa Ifugao at nag-asawa siya ng Ifugao. At yung anak nila, ito yung correction niya. Kaya sobrang mahal na umabot ng 36.1 million. At tinitingnan ito as one of the ancient top 3 na ancient arts sa Asia. Kaya mahal din ang presyo yung mga antique na mga katulad nito. Pero ang testimony ko, binago ng Panginoon ang probinsya ng Ifugao. Dating punong-puno ng idolatry. Pero binago ng Panginoong Diyos. Nung may mga missionaries na katulad ng namit ko the other week, na kahit sa bundukin,
Walang sasakyan na pumunta. Yung kanilang maliliit na airplane pumupunta at sinishare nila yung gospel ng Panginoong Diyos. And so, nagkaroon ng transformation. Marami ang naniwala sa Diyos at kumilala sa Panginoong Diyos. Kasama yung aking kanin. So, a province transformed by the gospel. Pero hindi lang po ito ngayon yung idol ng mga tao. Ang idol ng maraming tao ngayon ay sa puso nila. Idols in their heart. Sa next na slide, idol, anything that means more to me than God. Anything that means more to me than God. Yun po yung nagiging idol natin. Kung sino ang pinang-priority natin kaysa Diyos, yun po yung mga idols natin. Yung mas gusto natin sundin, yung sarili natin, yung gusto natin, kaysa gusto ng Diyos. Ito po yung mga nagiging idol sa puso natin. Yung inawit natin kanina, sa puso ko'y wala namang iba. Ang tanong, totoo ba yun? Totoo ba yun? Na dahil naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos, pag-ibig niya, umaawit tayo sa puso ko, wala namang iba. Iba pang mas gusto ko kaysa ang Diyos. Of course, marami pa nasa puso natin na kung ano, pero ang tingin natin, mas gusto ba natin ang Diyos kaysa ang mga ito? Then ginamit din natin, ang Diyos ay siya yung ating pastor. Okay. Yung pastor natin. And then, ikaw ay sapat na at higit pa. Totoo ba yun sa ating buhay? Kasi kung hindi, nagkakaroon tayo ng idols in the heart. Kung hindi, sapat ng Diyos at meron pa tayong hinahanap sa buhay. Ito po ay nagiging idol sa puso natin. Ito po yung illustration natin. Okay. May cold bread at saka yung mainit. Di ba pag mainit na tinapay, mas masarap. Pero pag gutom ka, kahit anong meron na lang dyan. So may isang tao, gutom. Pagkatapos, nakita niya yung tinapay. Kahit malamig, kinain niya ng kinain. Okay. Hindi niya nakita na sa tabi, merong mainit. Okay, minsan ganito po ang tao. Yung gutom, hindi satisfied sa buhay. Kaya kung ano na lang yung meron ka, hindi na nila nakikita na nandiyan ang Diyos. Naghihintay. Siya yung mas kailangan natin. Siya yung parang mainit na tinapay. Sabi ni Jesus Christ, I am the bread of life. Siya talaga yung nagbibigay nutrition, satisfaction sa gutom ng tao sa mundong ito. Basahin natin yung challenge ng Panginoon sa bayan niya sa Old Testament. Sa next na slide, basahin natin. Therefore, say to the people of Israel, this is what the sovereign Lord says. Repent, turn from your idols, and renounce all your detestable practices. Ang hamon ng Panginoon is magsisi tayo. Can you say amen? Kung meron tayong pinaprioritize kaysa Panginoong Diyos, inuuna natin sa buhay natin kaysa ang Panginoong Diyos. Sabi ng Panginoon, magsisi tayo. Magsisi tayo. Pangalawa, bumalik tayo sa Kanya na i-renew natin yung pananampalataya natin sa Kanya na siya lamang yung number one sa ating buhay.
Can you say amen to that? Inamit natin kanina na napakabuti ng Diyos. All my life, you have been faithful. All my life, you have been so good. So good. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. With every breath that I am able. Oh, I will sing the goodness of God. And then, sinabi rin natin sa awit, I love you, Lord. We love you for that. Pwedeng awitin ulit natin. At ito yung ating renewal of faith. Na kung pwedeng sabihin natin, Lord, napakabuti po ninyo. Your goodness is running after me. Pero minsan, hindi natin nakikita ang mga yon. Hindi natin nakikita ang Diyos. Minsan, pinaprioritize natin yung ibang bagay. Pero this 2025, ang prayer natin, siya po ang number 1 sa ating buhay. At susundin natin ang kanyang kalooban sa tulong niya. Tayong lahat ay tumayo.